Ay buntag sa tanan. Sa mga wala masayod, no? Wala din atong hinigugmang pastor o elder, Pastor Christy Dokdok. Na siya sa Cagayan de Oro karon sa nagministeryo sa church sa Gethsemane, uban ni Pastor Paul sa RCBCC Cebu. Busa kami tahasan Pastor Christy bilin sa pagdala sa pulong sa atong buhi nga Dios niining adlaw o sa atong sugod sa atong adult class itong aplihon atong mga balang kasulatan sa buhat Kapitulo 10 Acts chapter 10 versikulo 42 sa 43 muni atong pagbasahon atong tun-an dinhi alang sa atong adult class sa dili pa nato sugdan ang pagtuon ni ining pasahi nag-uulta usab sa Ginoo sa pagpangayo siyang tabang. Let us pray. Our holy and almighty and merciful Father in heaven, kami padayon nag-uon na po nining dawa ning takna sa buntag mapasalamaton kanimo o Dios may hunong among pagdaig tungod kay ikaw ang Diyos na nag-atiman sa among mga kinabuhi o kinabuhi sa among tibok pamilya. Salamat Ginoong Diyos. Adlaw sa tibok simana, imo kaming i-sustain sa imong gahom, naghatag ka sa tanan ng panginanglan, matag adlaw. Kusog, kaalam sa trabaho ng kalahutay ni, o kusog na po, lahutay, inining nakatigom na po mi ng adlaw papahulay sa ikaw ang pasidunggan pasalamatan ni ining tanan bisan pa man o Lord nga kami ra dinhi sa ORBC magatigom tuwa imong alagad Pastor Christy uban Pastor Paul imong alagad ko sa Cebu sa Cagayan Lord nagampo mi sa imong panalangin ngadto sa pagtigom nila pagsimba pud kanimo sa ilang pagtabang sa iglesia nimo dito sa Gethsemane Lord, ban sa mga kaigsuunan na mo dito, nag-pray me sa imong panalangin, uban kanila, naantay mo palang espiritu, magbubo sa gahom, panalangin, ubanan ang imong mga mensahidor, imong nga nagdala sa imong mga pulong, labi na si Pastor Christy nga magdala sa tibokadlaw nga pagwali sa imong mga pulong at ito. Pray me sa bunga sa imong palang espiritu nga ito sila mga kinabuhi, nga magpailalong yun sila, isip iglesia sa mga imong mga mandok nga sa ilang buhaton isip no iglesia o katawhan nimo dito sa pag-alagad ni Ginoong Hesus sa Lord and pray me dili makawang ang pag-adto nila Pastor Paul o Pastor Christy ngadto Ginoong Dios ta makaka-condit sila kung ilang i-apply sa ilang kinabuhi isip iglesia o isip nga tagsa-tagsa ka manununod ni Ginoong Hesus Kristo o kami po dinhi o Dios nagampo mi sa imong kaluoy ug grasya nga imo kaming ubanan sa imong balang espiritu ay migay sa among mga kaugalingon labi na kami nga diri itahasan si imong lagad ng Pastor Christy at mo pulis at kaniya sa pagdala sa imong mga pulong mo milain ko ilauman ko din tabang sa imong balang espiritu aron ang Dios sa among pagbasa po pamalandong pagtuon sa imong mga pulong dili lang makita na mga pulong gikan sa libro kundi gahong Ginoong Dios masabtan na mo kini imo gini nga pulong hinaot kini magdala padayon og kausaban sa mga paglauna pagbati niya kanimo sa among pag-alagad kanimo isip among Dios ug manluluwas sa Ginoong Hesus isip kami ng mga katawhan nimo mga manunod tabangi mi sa mong pagtuon sa Acts chapter 10:42 to 43 maisa gid si Kristo sa taliwala ini pagtuon mo sangkot kini sa pag-isa sa iyang kinabuhi sa iyang ngalan sa among mga tagsa-tagsa ka kinabuhi mo kung giampo sa mga wala pa makabig Ginoong Dios di akong Kristo we pray that your mercy your abundant mercy be also upon them that they may be believers of Christ believers of His gospel that they may be that they may be saved and be part of your kingdom and part of your local church here sa RBC.
sa Lord ang gitugyan ni tanan. San pa man ang Lord ang among mga kigsunan na padulong pa, pray nga dili na sila mababagan o mauban na namo dinhi sa pagsimba da kanimo. O pray ko namo ang mga naa sa online, they will also be blessed and be equipped on your word o hinaot ng Diyos na mauban na namo sila sunod Domingo dinhi sa Kapatigo. Pray also for protection from our enemies, the world, the devil, and even the remaining corruptions of our flesh. Kagaya may kasing-kasing uusap, magpagtuon, pagsimba, ya kanimo nining adlaw papahuli. Dili mo tipas ang mga unahuna sa wala o sa tuo. Na mamina gyud mi sa katibukan na mong unahuna o tulong diya sa mga pulong lamang ni Kristo nga mo'y manluluwas na mo, manunubos na mo, nga mong Diyos o Hari. Padayon nagatiman na gumala sa mga kinabuhi. Plead all of these things, Father, in the precious name of Jesus Christ. Amen. So, atong basahon ang Acts chapter 10, Buha, Kapitulo 10, versikulo 42, ngadto sa 43, ang bahot sahon sa ubad sa Bisaya. Ug siya misugo kanamo sa pagwali ngadto sa katawhan ug sa pagpanghimatuod na siya mao ang gitudlo sa Dios aron sa paghukom sa mga buhi o sa mga patay. 43. Kaniya ang tanang mga propeta nang himatuod nga ang tanang magatuo kaniya magadawat sa kapasayloan sa mga sala pinaagi sa iyang ngalan. So dinhi kunya atong pasay nga atong tunan for our adult class this morning ug ang atong ubusan ng diri ug unsa lamang ang gisulti ni Apostol Pablo kabahin sa sugo sa Dios ngadto sa mga apostoles sa unsay ilang pagawalihon o ilang ipamatuod ngadto sa mga katawan. So muna atong tun-an dinhi ug ang atong title sa atong sa atong pagatun-an karon diri sa pasay Acts 10:42-43 is Jesus is both judge and redeemer. Si Jesus mao ang maghuhukom ug ang manunubos. Muna atong tun-an dinhi karon sa pasay nato nga Acts 10:42-43. So, basahan ko usab sa hubad sa NASB na English. And he ordered us to preach to the people and solemnly to testify that this is the one who has been appointed by God as judge of the living and the dead. 43. Of whom all the prophets bear witness that through his name everyone who believes in him receives forgiveness of sins. So we must not think that the apostles were at liberty to preach just whatever they wanted to preach. Tinaw kay din yung gisugo sila sa Diyos nga muwali o magpahimatuod sa mga katawan kabahin sa unsay gisugo gimando sa Diyos kanila. Dili sila magpataka lang o hisgot o wali o unsay ilang gusto o unsay tanaw nilang unsay insakto kundi ila lang giwali ang unsay gisugo sa Dios kanha kanila. Amo nitong tanawon diri. They were under divine orders as to what they were particularly to preach and solemnly testify to the people. And what was it that God particularly ordered them to preach and to solemnly testify? Unsa man gisugo sa Dios nga ila gayong pagawalihon o ilang pagpamatuod sa mga tao. Well, dinhi si Apostol Pablo sa pasahe naghatag og duha ka butang. Ang unang tanawon ang una, God ordered the apostles to preach and to solemnly testify that Jesus is the judge of all. Ang gisugo sa Dios mga apostoles na muwali o ipamatuod sa tanan nga si Ginoong Hesus mao ang maghuhukom sa tanan. Notice in Peter's words here in verse 42. This is the one who has been appointed as judge. Siya mao ang gitudlo sa Dios aron
hukom, no? And who has been appointed as judge, and who is this one? Kinsa man siya nga gihisgot aning diring pasahe. Ang basahon sa upat sa Bisaya atong diri sa Acts chapter 10 gyapon verse 38 sa sugod ngadto sa 41. Basahon akong pasahe aron makita nato kinsa ni ang gi-appoint or gitudlo or gipili sa Dios ngaymo na maghuhukom sa tanan. Acts 10, 38 to 41. May tungod kang Hesus nga taga Nazaret, giunsa sa Dios pagtihok kaniya Espiritu Santo ug gahom, giunsa siya niya pagpangadto adto sa paghimog mga kaayuhan ug sa pagpang-ayo sa tanang sakit sa yawa kay ang Dios uban man kaniya. 39. Ug kami maoy mga saksi sa tanang gipamuhat niya sulod sa kayitaan sa mga Hudiyo ug sa Jerusalem ug siya ilang gipatay pinaagi sa pagbitay kaniya diha sa kahoy. 40. Apan sa Dios gibanhaw siya sa ikatulo kaadlaw gitugot nga siya igapakita. 31. Dili ngadto sa tanang tawo kun dili ngadto kanamo nga gipili sa Dios ingon nga mga saksi nga nangaon o nanginom umban kaniya human siya mabanhaw gikan sa mga patay. Sa English NASB akong basahon 38, Acts 10:38 to 41. You know of Jesus of Nazareth, how God appointed him with the Holy Spirit and with power, and how he went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. 39. We are witnesses of all the things he had did both in the land of the Jews and in Jerusalem. They also put him to death by hanging him on a cross. 40. God raised him up on the third day and granted that he become visible. 41. Not to all the people, but to witnesses who were chosen beforehand by God. That is, to us, who ate and drank with him after he arose from the dead. So in other words, the one, ang gihisgot rin ni Pedro sa pasahe, who has appointed as judge is Jesus Christ of Nazareth. No, si Hesus Kristo nga taga Nazaret, mao ang gi-appoint, gipili sa Dios nga mihimong manghuhukom sa tanan. He's the one whom God anointed, idihugan sa Dios, diya sa Espiritu ug sa gahom, with the Spirit and power. The one who went about ministering and doing good to the people. Ngunit siya ang katong ministeryo sa pulong sa Dios ug nagbuhat og maayo sa tanang mga katawhan. The one who was crucified by the people and died. Ngunit siya ang gilansang sa krus ug namatay. The one whom God raised from the grave on the third day. Diin mo ni siya ang gibanaw sa Dios sa ikatulong adlaw gikan sa lubnganan. And the one who appeared particularly to his apostles after he was raised from the grave. Muna siya ang katong nagpakita, labi na dito sa mga apostoles sa Dios, human nga siya gibanhaw kan sa lubnganan. He is the one who is explicitly referred to as the one whom God has appointed as judge. So tingnan diri sa pasahe, yung basa sa 38 to 41, nagisigot ay kabaan kang Ginoong Hesus Kristo na maoy gi-appoint o gipili, no, gitudlo sa Dios karon mahimong maghuhukom sa tanan. Kadukang pangutana, kinsa man ang nag-appoint o nagtudlo ang Ginoong Hesus nga taga Nazareth na mahimong maghuhukom sa tanan? Who has appointed Jesus of Nazareth as judge? Ito sa verse 2, para makita natong tubag. This is the one who has been appointed by God as judge. So the phrase nga by God refers to God the Father, ang Diyos Amahan.
naghisgot ko rin nga tudlo sa Dios ng Dios, naghisgot ni kabahin sa Dios Amahan, and He was the one who appointed Jesus of Nazareth as judge. So tingnan, ang Dios Amahan maoy nagtudlo o nagpili ng Ginoong Hesus, o si Hesus nga taga Nazareth mao ang imong maghuhukom sa tanan. In other words, Jesus' role as judge is not a matter of the people's choice. Dili ni pili or gusto sa mga katawan o sa pipila lang katawan diri sa kalibutan, kundi choice ni o pagpili ni sa Amahan o sa Dios Amahan nga nasa langit, nga si Ginoong Hesus, si Jesus nga taga Nazareth, mahimong manghuhukom or maghuhukom sa tanan. In fact, the people rejected Him. I-reject niya si Ginoong Hesus. No? Dili ni pili sa mga katawan o bisan kinsa nga grupo ng katawan sa ilang panahon. Ining kalibutan. In fact, the people rejected Him and did not want to have anything to do with Him. Sila ganahan kang Ginoong Hesukristo. So, dili ni pagpili sa mga tao. I-reject good siya. But God the Father appointed Jesus as judge. No? Tinawag kayo sa pasahe nga ito ibasa na ang Diyos regard sa Diyos Amahan mo ay napili ang Ginoong Hesus na himong maghuhukom. And no one can ever change that. Wala kayo makausap. Ang Diyos na nagpili. Katulong ang pangutana, but why did God the Father appoint Jesus as judge? Ano mang ipili man sa Diyos Amahan si Ginoong Hesus o si Jesus of Nazareth to be the judge or manghuhukom sa tanan. Peter does not give us the reason here in Acts. Wala niya gihatag ang tubag din sa pasahe nga atong ibasa karon o atong main passage, but Jesus himself, si Ginoong Hesus mismo, naghatag og rason nini ngadto sa pasahe sa Juan kapitulo 5 bersikulo 22 o 23. No, ito dito ang basahon sa may giingon ni Juan ngadto sa Juan 5:22-23 bahin sa rason nganong gipili man si Ginoong Hesus sa Amahan. Ang Amahan dili magahukom kang bisan kinsa, hinununo ang tanang paghukom gitugyan niya ngadto sa anak, aron ang tanang tawo magapasidungog sa anak maingon sa ilang pagpasidungog sa Amahan. Ang wala magpasidungog sa anak, wala magpasidungog sa Amahan, nga mao ang nagpadala kaniya. John 5:22 and 23 sa hubad sa English NASB. For not even the Father judges anyone, but He has given all judgment to the Son. Ang Ginoong Hesus. Nga naman, verse 23 ang tubag, so that all will honor the Son, even as they honor the Father. Aron ilang pasidunggan ang anak nga di nga sila pasidungog po sa Amahan. He who does not honor the Son does not honor the Father who sent Him. Kaya nga sila kahiusa ang Amahan o anak. So kung wala ni mo tahura ang anak, wako di mo tahura ang Amahan nga nagpadala kaniya. So, muna nanong sa rason nga nung pili sa Diyos si Ginoong Hesus nga mahimong maghuhukom. To honor is never forget that in His humanity sa iyang pagkatao ni Ginoong Hesus, no, people had a tendency to despise Jesus. No? Dumtan siya, walay mo ganahan niya, walay mo like niya, because as a man, He was born in a relatively poor family. Kubrihon mo kasi Ginoong Hesus yung pagkatao din no? And he was the stepson of a carpenter. Karpintero yung Amahan. And in fact,
siya mismo, no, na panahon nga nagtrabaho po siya nga pagka-karpintero. So wala ganahan niya una niya nga, no, siya mo'y Mesiyas, siya mo'y Diyos or anak sa Diyos. And God the Father was so concerned that His Son, the God-man, Christ Jesus, will be honored in the same way He is honored that He has given all judgment to His Son. Yatag ang tanan kahong nga paghukom diya siyang anak. And that's why God appointed His Son as judge. So, klaro kayo, kahuron po diyang anak. Okay, sa tubangan, sa pananaw sa mga tao siyang panahon, di gid siya tagahuron. Anak pobre, anak karpintero niya, namanday pagit siya mismo. So, no, gihatag sa amahan ang Ginoong Hesus ang i-appoint siya as the son, His Son as judge. Dayon dugang ang pangutana dinhi sa atong kasay, but who are those whom Jesus had been appointed to judge? Kinsa man sa to iyang hukman, no? Itagaan siya, i-appoint siya, ipili siya ng imong maghuhukom. Kinsa man po ang iyang hukman atong tanawon dinhi. So verse 42, ingon diha, the living and the dead. Mga buhi o mga patay ang iyang tagahukman. In this language, express ning lingwahe kung nag-indicate that all will be included. No? Kaning lingwahe nag-express nga tanan tao yun maapil sa paghukom ni Ginoong Hesus. All will be included when Christ judges the people. Kung hukom siya, apil yung tanan. Okay. Buhi o ang mga patay. So no one will be excluded. So wala'y mabilin or malaktawan. Tanan yun mahukman. No? Buhi man ka or patay. Every single one of us will stand before the judgment seat of Jesus Christ. And those who are still alive and those who have died before His second coming. So dili katong so ang kasabot ni ang tanan no mahukman mga buhi ug ang mga patay. Dito maguna-una ang patay dito magbangon, no magpabili nito nga nawala na or di na makita usab kundi naghisgot yun ang pulong sa Ginoo ang Biblia nga naay pagbanhaw ni adlaw nga pagbanhaw. Ang 1 Thessalonians 4 pamatud-an kita diri nga naay pagbanhaw. 1 Thessalonians chapter 4 verse 15 to 17. For this we say to you by the word of the Lord that we who are alive and remain until the coming of the Lord will not receive those who have fallen asleep. Dili mag-una mga buhi sa mga patay. For the Lord Himself will descend, unaot balik ang Ginoong Hesus from heaven with a shout, inubanan sa pagsyagit, and with the voice of the archangel, uban sa tingog sa anghel, and with the trumpet of God, ang trumpeta sa Diyos, and the dead in Christ will rise first. So, ang mga patay nga nalya ang Ginoong Hesus, muy mouna o kabbanhaw. Sa ito makita din nung naagi pagbanhaw sa mga patay. In verse 17, then we who are alive and remain will be caught up together with Him in the clouds to meet the Lord in the air. And so, we shall always be with the Lord. Ang kalindot nga ng adlaw. Balik na si Ginoong Hesus. Kung naagi pagbalik, nandito, mangingon nga, mura na magiging mo balik si Ginoong Hesus. Tinuod din niya mga pulong, balik siya. Dini, makita na to. Ito mga, nauna na itong mga kiksunan, yung mga magtuto, mga hinigugma na itong mga kiksunan, ng banhawon sa Ginoo. O kita nga mabilin, kinsay mabilin na pagbalik na buhi pa, mauban po niya diya sa lutagbo no, sa langit. Uban sa mga gibanaw niya gikan sa patay. Tinaw, no, kaya din nga na pagbanaw mga patay o tanan
Every single one of us will stand before the judgment seat of Christ. Hukman yuta sa Diyos sa iyang pagbalik. But when will Jesus particularly act as judge of all? Lain na po nga pangutana. Ano sa man si Ginoong Hesus nga mubuhat sa iyang paghukom? Peter does not address that particularly issue here in Acts. Pasahin natin basa, but Paul does later in Acts chapter 17, verse 30 to 32. Ang basahon. Acts chapter 17, versikulo 30 ngadto sa 32. Therefore, having overlooked the times of ignorance, God is now declaring to men that all people everywhere should repent, because He has fixed a day in which He will judge the world in righteousness through a man whom He has appointed, having furnished proof to all men by raising Him from the dead. Banhaw ni Kristo sa kansa patay. Note dinhi ang mga pulong nga fixed a day. Dili ni siya fixed days. Adlaw sa kadlaw. Fixed a day. Usa ra kadlaw ni. And so here Paul is speaking of the last day. Nagisgot siya sa katapusang adlaw. Ano itong kalibutan. Muna siya ang ikaduhang pagbalik ni Ginoong Hesus. Second coming of Christ. And on that day, anang adlaw siyang pagbalik, Christ will come to judge those who are still alive and those who have died before His second coming. So, morning adlaw, no? Na mo hukom si Ginoong Hesus sa tanan, buhi o patay. Nos ani sa iyang pagbalik, kaduhang pagbalik, no? Muna tinaw kay itong pasay, Acts 17 verse 30 to 31. Now, this message that God appointed Jesus as judge of all is a message that God ordered the apostles to preach and solemnly to testify. Aning mensahe, no? Muna siyang mensahe. Din ang Diyos, pilit ang Ginoong Hesus na mahimong maghuhukom sa tanan. Muna siyang mensahe nga gisugo sa Diyos ngadto sa mga apostoles nga iwali sa tanan o ipamatuod sa tanan. So mo ning tin-aw na sugo sa Diyos ngadto sa mga apostoles sa tanan nga ipagawali o ipamatuod nga si Ginoong Hesus yung gipili ng imong maghuhukom sa tanan. Pero no, naidagan kayong mga churches atong panahon karon nga wala kaayo ni iseryoso nga mensahe. In fact, naay daghan nga mga churches nga wa gyud ni ginahisgot nga mensahe nga si Ginoong Hesus maoy maghuhukom kung balik siya. Sa ikadong pagbalik niya, hukman niya ang tanang buhi, tanang patay. But our view of Jesus will never be accurate and complete unless we view Him as the one who has been appointed by God to judge the living and the dead. So, kailangan, no? Accurate yun. Insakto yun. Nga itong pagsabot, kabahin kang Ginoong Hesus, nga siya gipili sa amahan, na minimong manghuhukom sa talan, manghuhukom sa iyang pagbalik din sa yuta. And many people now take lightly Jesus and the teachings of Jesus. No? Kung nila seryosoy si Ginoong Hesus o iyang mga pagtundlo, kita ginato na tanan karon nga panahon na. But on the last day, sa katapusang adlaw, naaman yun, gisugot ng yun idris sa pulong sa Diyos. Kung pulong sa Diyos, di mo baka. Nagi adlaw mo abot. All will stand. Tanan mo balog. Sa tubangan sa hukmanan ng lingkuranan ni Kristo. All will stand before the judgment seat of Christ.
So, bulahan ang may tuo o alaot ang pabilin nga dili matinuohon. However, that is not all that God ordered the apostles to preach and to solemnly testify to the people, according sa atong passage din no? But in addition, God ordered the apostles to preach and solemnly testify that Jesus is the Redeemer of everyone who believes in Him. Dili lang gisugo sa Dios sa mga apostoles nga iwali o ipamatuod sa tanang katawan nga si Jesus ang mag-uhukom, kundi pamatuod po, gisugo po silang iwali po, kung ipamatuod po sa tanan na si Jesus mao ang manunubos. So Jesus is not just to be proclaimed as judge of all, but also as the Redeemer of everyone who believes in Him. Manunubos siya sa tanan ng mga taong mutuo dinhat kaniya. And this passage is not, and this message rather, is not an apostolic novelty. It is in accord with the teachings of all the Old Testament prophets. Dili ni bago nga pagtulunan or bago nga mensahe nga gidala sa mga apostoles ngadto sa mga katawan sa ilang panahon. Kundi Niuyon ni siya sa mga gitudlo na daan ngadto sa mga propeta sa daan tugon. Na daan. This in accord with the teachings of all the Old Testament prophets. In verse 42, it says there, of him, all the Old Testament prophets bear witness. Excuse me. 10:42. Balik ko. And he ordered us to preach to the people and solemnly to testify that this is the one who has been appointed by God as judge of the living and the dead. Verse 43, of him all the prophets bear witness that through his name everyone who believes in him receives forgiveness of sins. And this is something that needs to be emphasized. Kinahanglan ni siya ipagtinaw maayo tungod kay ang mga scholars sa dispensationalism actually deny this reality. And they insist that people under the old covenant were saved by faith, pero not faith whose object is Jesus Christ as Redeemer for the forgiveness of their sins. Sila mo tuo na, kaya ilang pagtuo nga mga karaang tao sa daan tugon, mituo lang sa Dios o dili gyud diha kang Ginoong sa Kristo as manunubos. But just faith, ang ila is just faith in God. To ilang nga faith in God na kuno in general that leads to obedience to His law. Ano yung mga pagtulunan sa mga dispensationalists. And that was how they were saved. So in New Scofield Reference Bible, page 996, nag-ingon din una, it was historically impossible that they, mga Old Testament ng mga magtuto, the Old Testament saints, should have had as the conscious object of their faith the incarnate. Should have had as the conscious object of their faith the incarnate crucified Son, the Lamb of God. Number 2, they did not comprehend, that the sacrifices depicted the person and work of Christ, and they did not understand the redemptive significance of the prophecies and types concerning the sufferings of Christ. Wala sila kasabot daw munang hindi sila mutuo kung wala nila gibutang ilang pagtuo di ang Ginoong Hesus mismo as a person, as a redeemer.
Tungod kay wala sila kasabot sa redemptive significance of the prophecies in the Old Testament and types concerning the sufferings of the Redeemer who is Jesus Christ. But that is contrary. Nagsupak na sa unsay gitudlo din ni Apostol Pablo sa Acts chapter 10 where he says God ordered them to proclaim. They were to proclaim what all the Old Testament prophets bear witness to. That through His name, through Christ's self-revelation in His work, in His person and work, everyone who believes in Him receives forgiveness of sin. Even, no? In the Old Testament, sila tanan ito nga magtotoo sa Diyos. Nagtuo, nag-look forward sa trabaho ni Christ on the cross, His perfect sacrifice on the cross. Siya mismo, no? Maoy ilang gituon mo nang sila naluwas ngadto sa katong mga karaang magtotoo sa Old Testament. Even right after the fall, no? Pagkatagap sa tao, the message of salvation that will be accomplished by the seed of the woman was already announced. I-announce na ganit sa Genesis 3, chapter 15, no? Nagingon, and I will put enmity between your seed and her seed. He shall bruise you on the head, and you shall bruise him on the will as God. No? Dinhi nag-isgot sa iyang tunglo sa serpent. So, klaro kayo. Nung si Kristo rin gikan sa daan tugon, naluwas yun, nagi sa pagtuo dia ang Ginoong Hesus. Mamoy manunubos sa tanan. Now here, we want to stress the means by which a sinner receives forgiveness of sins in Christ, the Redeemer. Itong kailangan ipaklaro ang means, no? Ang pamaagi by which ang usa ka makasasala makabaton o kapasiluan silang mga sala diha ang Kristo nga manunubos. Ato nang ipaklaro unsa man ang pamaagiha or unsa man ang means ana, no? And the means is what? Unsa man? Ang means mao ang pagtuo or faith in Jesus Christ, trusting in Jesus Christ. No? Granted that all who truly believes in Christ will also repent of their rebellion against God, and granted that without repentance there can be no forgiveness. However, Peter here emphasizes that faith is particularly the means. Wala, ang pamagi. Nag-isgot ni Apostol Pablo or Apostol Pedro, no? Aron kita ang usa ka makasasala mapasaylo. Peter here emphasizes that faith is particularly the means by which a sinner receives forgiveness of sin. So pamagi di ay nga usa ka makasasala makabaton ng pagpasaylo siya ng mga sala ni Kristo, pamagi ra gyud sa pagtuo, no? Kaduha, when a sinner, no, is aware of his sinfulness, no, di sa dihang ang usa ka makasasala, no, nakaamgo na sa iyang kaugalingon nga uy usa ko nga makasasala sa usa ka balaan nga Dios, naghatag ako kinabuhi o nagpadayon atiman sa akong kinabuhi. Padayon ko, kita gyud ako nga makasasala ko. When a sinner is aware of his sinfulness, ni talikod siya na sa ni hinulsol siya and repenting of it, no, he looks away from himself. Wala siya mutanaw sa iyang paglingon hanggang siya maluwas sa Ginoo. Asa man siya nitutok dito siya sa kang Ginoong Hesus. He looks away from self and trust in Christ alone for salvation. Kaya si Kristo ramang gyud ang manluluwas. Wala gid siya nitanaw sa iyang paglingon. He looks away from self and puts his trust in Christ alone for salvation. Then, that sinner receives the forgiveness of sins that can only be found in Christ.
So diha nga kaambol na siya pagkamakasasala, no, hinulsol siya sa mga tanan niyang mga sala ngadto sa balaan nga Dios. Nya wala siya mututok siyang kagulingon aron muluwas kundi iyang gibutang ang iyang pagsalig diha kang Kristo alang siyang kaluwasan. Mao na nga diha no makabaton ang makasasala o kapasiluan sa iyang mga sala nga diha lamang makaplagan ang Ginoong Kristo. So in conclusion, Jesus is both the judge of all and the redeemer of everyone who trusts in Him. Okay, okay. Ang Diyos, manghuhukom siya po ang manunubos. No? Siya maghukom sa itong mga tatong kinabuhi, sa itong sala. Siya po ang mutubos na ito gikan sa itong mga sala. So Jesus is both the judge of all, the redeemer of everyone who trust in Him. Sa atong pasayang nga atong gipamalandungan karon sa Acts chapter 10. He ordered us to preach to the people and solemnly to testify that this is the one who has been appointed by God as judge of the living and the dead. Of Him all the prophets bear witness that through His name everyone who believes, tanan nga mutuod diha kang Ginoong Hesus, everyone who believes in Him receives makabaton ngayon forgiveness of sins. Hindi gyud mapakyas. Kung salig, butang yun yung salig diha kaniya, hindi may mong adi ka pa sa iloon sa Ginoo sa imong mga sala. Watang yun yung sala. Pa sa iloon yun ka. And by way and so, muna, no? That is what God ordered the apostles to preach. Kung gisugo sa Diyos, nga sa mga apostoles, ipagawali, o ipamatuod sa tanan katawan. O we are not at liberty. At gawasan sa pag-usap niya ng mga mensahe sa Diyos o sa mga apostoles. And by way of direct, personal application, bear in mind that there is no way you can ever escape from Christ. Huna-huna agad nga walay usa kanato buhi o patay nga makaikyas no kang Ginoong Hesus. Periyos bitaw diri sa atong kalibutan nga kung makasalata, makaikyas pata, makapanago pang mga rebelde sa bukid ug asa pa ng mga suok-suok ng mga kriminal, no, makatago pag pila pa kanahon, pila pa katuig silang kinabuhi. Pero diri sa tubangan sa Dios walay makaikyas sa iyang paghukom. He is the judge of the living and the dead. You must stand in the judgment seat of Christ. No? Tinaw kay sa Hebrews 9, chapter 9, verse 27, nagingon, o maingon nga ang tao ginabutan nga mamatay sa makausara ug tapos niya na mao ang paghukom. So, nagi paghukom. Ay na may kamatayon, matay rin ito kausa, umanya na paghukom. Pag-atubang sa atong maghuhukom na si Ginoong Kristo. Hukman na ta. Di yun ta kaikyas. Tanang buhi, tanang patay. Kung ikaw nakulba niya na sa pagka maghuhukom ni Ginoong Hesus, if you want to escape the frightening judgment of Christ, and then flee to Him for grace and forgiveness. Duol kang Ginoong Hesus. Libre o pasayloan. Itong gibuhat na tanan ni Ginoong Hesus aron ng atong mga sala mapasaylo. Pero maingon ka nga grabe yung kaya ko sala, di siguro ko pasayloan. My sins are so great. Pero ang issue is not whether your sins are great or not. The issue is whether you will trust Him or not. Klaro mo kayo dali. Everyone who believes in Him receives forgiveness of sins.
Dugang pa, ngayon kung ka, but my repentance is far from perfect. Di man hingpit ko daw akong pag-inulsol sa akong mga sala. Di ko kaayo lalom akong pag-inulsol sa akong sala. But you must not trust in your repentance. Ayog saligi. Ayog ibutang inyong pagsalig. Tuod sa inyong pag-inulsol. Mahuyan. You must trust in Christ alone for the forgiveness of your sins. Verse 43, everyone who believes in Him receives forgiveness of his sins. Yun kayo ni pasaya sa Isaiah 55. Mugin akong isa sa mga paborito nga mga pasahe. Isaiah chapter 55 verse 6 and 7. Ingon din, seek the Lord while He may be found. Call upon Him while He is near. Verse 7, let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts, and let him return to the Lord. Pabalik ka sa Ginoo, isalikway biya itong yung mga dautang ng mga pamaagi, and He will have compassion on you. Ang Diyos magpakita o kaluoy niya kaniya. And to our God, and He will have compassion on him, and to our God, for He will abundantly pardon. Ang grabe kayo. Abundantly pardon. Sa iluon ka. Kaya abundant sa mong pasaylo. Dugang pa niya no? Ang ikaw madasig sa pagsalig ang Kristo nga imong mga sala o pasaylo. Kana, kumalandungan na mga pulong sa Biblia. Dugang pa na niya na sa Isaiah 55:6-7 na po ang 1 John chapter 1 verse 9. Ginamun ko din if we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Walay mabiling. Tanan nimong mga kalapasan, mapasaylo kung imong isugid. Ngadto sa Dios ug manunubos nga si Ginoong Hesus. Dili kaniya i-disappoint ba? The moment that you will repent and come to Him, tinuray yung mo hinulsol sa mga sala, kasi loon yung kaniya. Siya rin makakita niya na sa imong kasing-kasing na tinuray na ginulsol sa mga sala o pagdangop kang Kristo. And to you who have believed and continue to believe in Christ, nakiksunan, what a blessed comfort to know that He who will be your judge is also the one who is your Redeemer and friend. Let us close in prayer. Ginoong Diyos, salamat kayo sa katinawan sa bayan sa among pasayeng among tunan karon sa adult class regarding Jesus Christ, whom you appointed to be the judge of all and also to be the Redeemer of all of us who will believe in Him. Salamat kayo, Ginoong Diyos, ngayon mo kaming gidala diyan ang Ginoong Hesus. Karon kami magpasaylo sa among mga sala. Tabangin mi, mga padayon mi, magkinabuhi nga mo kasalamaton kami nga mga natubos na diyan ang Kristo, napasaylo na diyan ang Kristo. Magpadayon mi, magkinabuhi nga matarong, padayon mi kinabuhi nga may naglukon, may tinahuron sa imong mga balangon. O Lord, until Christ comes back sa iyong kaduhang pagbalik, nga andam kami matubang kaniya, blameless. And for those who are not yet in Christ, Lord, maluwi ka. Tagayan mo sila kadlok. That they may see Christ as the real judge. No? Sa ilang kinabuhi. May grant them also, O Lord, the belief na si Ginoong Jesucristo rapod ang makatubos kanila sa mga maabot ni mong manghuhukom na si Ginoong Jesus. It was all finished on the cross by Jesus Christ, your Son. And so we pray, Father, maluwi ka.
Ang mga loved ones diri mga higala nga dugay na Ginoong Dios. Tumangi sila. They may truly come to Christ, for there is truly forgiveness of their sins. Plead these things, Father, in Jesus' name. Amen.